Kapag hindi mo siya hinahabol, dun ka mas pinapansin. Bakit ganun ang mga babae? Hindi ito tungkol sa pagiging suplado. Hindi rin ito tungkol sa pagpapanggap. Ito ay tungkol sa enerhiyang hatid ng isang lalaking buo sa sarili, isang lalaking hindi nangangailangan ng atensyon para masabing may halaga siya. Sa video na ito, tatalakayin natin ang pinakamalalim na dahilan kung bakit ang mga babae ay mas naa-attract sa mga lalaking tila wala namang pakialam sa kanila. Pero ang totoo meron. May feelings din pero marunong silang maghintay, marunong silang magpigil, marunong silang umiwas kung kailangang umiwas. Attraction is not about closeness, it's about tension. Ang common na pagkakamali ng maraming lalaki ay iniisip na kapag mas malapit sila, mas malaki ang tsansa. Pero hindi ito laging totoo. Ang babae ay naa-attract sa tension, hindi sa sobrang luwag ng emosyon. Parang guma, kapag palaging maluwag, hindi gumagana. Pero kapag may kaunting hilahan, may excitement. Ganon din ang emotional attraction. Kapag hindi kailangan, mas may dating. Kapag alam ng babae na hindi mo siya kailangan para makumpleto ang araw mo, mas nagiging interesado siya. Bakit? Kasi alam niyang hindi mo siya hahabulin kahit ano pa ang gawin niya. Hindi mo siya kinukuha para sa validation. May sariling mundo ka. Ang lalaking may sariling direksyon sa buhay ay nagiging magnetic kasi hindi siya desperate. Hindi siya nagmamakaawa. Ang hindi pagkailangan ay hindi kabastusan. Ito ay kalayaan. Hindi ito cold-hearted behavior. Hindi mo siya sinasaktan o sinasadya talagang deadmahin. Ang ginagawa mo lang ay hindi ka nagpapakabit emotionally sa validation ng babae. Kahit attractive siya, kahit gusto mo siya, hindi mo binibigay lahat-lahat agad. Pinapakita mong hindi ka dependent sa kanya para sa kasiyahan mo. Ang lalaki na may paninindigan ay mas naiiba. Kapag may boundaries ka, kapag hindi mo hinahayaan na laruin ka emotionally, kapag marunong kang magsabi ng no kahit sa gusto mong babae, diyan siya magsisimulang mag-isip. Bakit siya iba? Bakit hindi siya katulad ng iba na laging available? At diyan nagsisimula ang intrigue. Ang mystery ay powerful. Kapag hindi mo agad binigay lahat ng kwento mo, lahat ng attention mo, lahat ng oras mo, mas lumalalim ang pagnanais niyang makilala ka. Ito ang dahilan kung bakit ang lalaking kalmado, misteryoso at may sariling mundo ay laging nasa isip ng babae. Hindi siya cold-hearted pero hindi rin siya alipin ng desire. Kapag may nararamdaman siya, iniisip niya ito bago kumilos. Hindi siya padalos-dalos, kaya siya mahirap kalimutan. Anong dapat mong gawin? Number 1. Limit your replies. Hindi mo kailangang mag-reply agad. Hindi mo kailangang maging lagi kang nandyan. Number 2. Build your own routine. Workout, trabaho, skills. Hindi puro kamusta na siya. Number 3. Gamitin ang silence as power. Kapag hindi mo siya kinukulit, mas magugulat ka, siya ang unang kikilos. Kailangan mong tandaan. Kung gusto mong mapansin, huwag mong ipakita na desperado ka. Kung gusto mong mahalin, huwag mong ipilit ang sarili mo. Kung gusto mong mamiss ka, huwag mong ibigay lahat ng oras mo. Absence makes her curious. Kapag sanay ang babae na ikaw ay palaging available, predictable ka. Hindi na siya natututo ng bagong bagay tungkol sa'yo. Wala nang thrill. Pero kapag nawala ka bigla, dun siya napapaisip. Nasaan na kaya siya? Bakit hindi siya tulad ng dati? May iba na ba? Hindi ito laro. Ito ay natural effect ng distance. Ang utak ng tao ay dinisenyo para pansinin ang biglang nawala. Hindi kanya mamimiss kung lagi ka nandyan. Isa sa pinaka-powerful na diskarte na hindi ginagamit ng karamihan, controlled distance. Kung gusto mong ma-appreciate, huwag mong ibigay ang sarili mo palagi. Gustong-gusto ng babae yung taong hindi nila makontrol. Hindi nila ma-forecast. Hindi nila mapasunod. Kapag marunong kang mag-withdraw ng attention mo nang hindi nagpapakita ng galit o bitterness, nagsisimula siyang manggamba, magtaka, maghangad muli ng presence mo. Silence is a trigger. Alam mo ba na ang katahimikan mo ay nagiging mental echo sa isip ng babae? Kapag tahimik ka, napipilitan siyang mag-replay ng last conversation nyo. Lahat ng moments na parang kulang ay pinupuno ng isip niya ng sariling interpretasyon.
This is why many women come back not because of what you said, but because of what you didn't say. Emotional withdrawal as a strategy. Ang stoic na lalaki ay hindi marupok sa silence. Kapag lumayo siya saglit, hindi ito coldness. Ito ay self-mastery. Gamitin mo ang distance para ipaalala na hindi siya ang sentro ng mundo mo, ibalik ang focus sa sarili mo, i-test kung sino ang nag-e-effort sa'yo. At habang wala ka, siya ay naghahanap, nag-iisip at unti-unting namimiss ka. Mystery builds desire. Kung kilala ka niya 100%, wala na siyang dahilan para hanapin ka. Pero kung may mga parte sa'yo na hindi niya paganap na nauunawaan, kapag hindi mo agad ibinibigay ang buong kwento mo, kapag meron kang mundo na hindi niya pa napapasok, kapag meron kang katahimikan na hindi niya ma-interpret, diyan ka nagsisimulang mamiss. Para mamiss ka kahit tahimik ka, ito ang gawin mo. Don't overpost on social media. Kapag laging may update, wala siyang incentive na kausapin ka. Huwag mong gawing open book ang buhay mo. Gamitin ang slow replies sa tama. Hindi ito pa hard to get lang. Ito ay pagsasanay ng disiplina na hindi magmadali kahit excited kang makita siya. Ibalik ang focus sa sarili mong goals. Kapag busy ka sa sarili mong passion, aura mo ay may direction. Hindi ka nawawala kahit wala ka. Maglaho ng kusa, pero hindi para saktan. Umiwas ka saglit, hindi para iwan, kundi para ipaalala na may sarili kang mundo. At kapag bumalik ka, mas magiging meaningful ang presence mo. The power of absence. Ang stoic na lalaki ay hindi takot sa pagkawala. Alam niya na kung tunay ang connection, babalik ito. At kung hindi, mas mabuting malaman ng maaga. Kapag hindi mo siya hinahabol, mas nasusukat kung sino ang tunay na nagmamahal. Pag-iwas na may lalim, ang paglayo mo ay hindi rejection. Ito ay paalala na kaya mong mabuhay ng buo kahit wala siya sa paligid. At sa bawat segundo ng katahimikan, mas lumalakas ang tunog ng alaala mo sa isip niya. Ang babae ay mas naa-attract sa energy ng independence. Isang hindi may tatangging katotohanan, kapag alam niyang kaya mong mabuhay nang wala siya, mas gusto kanyang makasama. Bakit? Dahil iba ang aura ng taong hindi desperado. Mas malalim ang respeto kapag hindi mo siya sinasamba. Mas may mystery kapag hindi mo siya pinipilit. Hindi ito arrogance. Ito ay calm confidence. Rejection ng lalaki ay challenge para sa babae. Kapag naghabol ka, nawawala ang challenge. Kapag hindi ka naghabol, nagiging mental puzzle ka. Isipin mo ito. Lahat ng lalaki, gustong-gusto siyang kausapin. Lahat nagpaparamdam. Pero ikaw, tahimik, hindi obligadong umaligid. Diyan nagsisimula ang tanong sa isip niya, anong meron sa kanya? Bakit hindi siya tulad ng iba? Bakit parang hindi niya ako kailangan? That's when her curiosity begins to turn into attraction. Ang paghabol ay siya nagbibigay ng imbalance. Kapag ikaw lang ang gumagalaw, nawawala ang balanse. Kapag ikaw lang ang laging nag-effort, nawawala ang respeto. Babae man o lalaki, gusto nating pareho ang effort. Gusto ng babae ang lalaking marunong din maghintay, marunong magpigil, marunong magbigay ng space. Hindi siya na-excite kapag para kang walang sariling mundo. Ang habol ay nagmumukhang desperation. Hindi naman masama ang magpakita ng interest. Pero kapag hindi mo kayang tigilan ang pag-text, pag-like, o pag-follow up, nagiging obvious na gusto mo lang siya dahil gusto mong mapunan ng kakulangan sa sarili mo. At walang babae ang maa-attract sa energy ng neediness. Gusto niya ng lalaki na may sariling buhay, may sariling direksyon. Kung talagang gusto ka niya, hindi mo kailangan habulin. Ang tunay na mutual connection ay hindi one-sided. Kapag gusto ka rin niya, mararamdaman mo ito kahit hindi mo siya hinahabol. Kapag hindi ka naghabol at lumapit pa rin siya, hindi dahil napilitan, kundi dahil gusto ka talaga niya. At mas fulfilling ang ganong relasyon, yung hindi mo kailangan pilitin. Tips. Para hindi ka maghabol, pero hindi ka rin nawawala. Be warm but not needy. Hindi mo kailangan maging suplado. Pwede kang maging mabait pero hindi clingy. Initiate, then step back. Pwede kang magpakita ng interest, pero pagkatapos nun hayaan mong siya naman ang gumalaw. Respect your time. Huwag mong bitawan ang schedule mo para lang sa isang text. Kahit gusto mong makita siya, i-prioritize mo pa rin ang sarili mong mga goals.
Have a mission bigger than her. Kapag meron kang purpose na mas malaki kaysa sa relasyon, mas nararamdaman niya ang respeto mo sa sarili mo. Huwag kang umikot sa isang tao. Ang stoic na lalaki ay hindi umiikot ang mundo sa babae. Hindi dahil hindi siya marunong magmahal, kundi dahil buo na siya bago pa dumating ang babae. Kapag may pangarap ka, kapag may disiplina ka, kapag may paninindigan ka, hindi mo kailangang habulin ang pagmamahal. Dumarating ito sa tamang panahon at sa tamang tao. Real life example. Tignan mo ang mga lalaking pinapanood sa TV, pinapakinggan sa podcast, sinusundan sa social media. Confident, silent, focused, mysterious. Hindi clingy. Bakit sila ang kinagigiliwan? Dahil hindi sila nangangailangan. At sa tunay na mundo, ganyan din ang lalaki na hindi kayang kalimutan. Kapag hindi ka naghabol, mas lalo siyang nahuhulog dahil meron siyang oras para mag-isip sa'yo. Meron siyang dahilan para tanungin ang sarili niya. Meron siyang motivation para kumilos. At ang effort na kusang galing sa babae, mas matatag, mas totoo, mas masarap sa pakiramdam. Ang lalaki na buo ay hindi kailangan ng external validation. Kung ang self-worth mo ay galing sa gaano ka karaming babae ang may gusto sa'yo, gaano ka kadalas kausap mo siya, gaano ka in demand sa social media, then hindi ka buo dahil ang self-esteem mo ay nakadepende sa panlabas. Ang stoic na lalaki ay hindi kailangan ng approval. Ang validation niya ay galing sa values niya, gawa niya, paninindigan niya. Kapag meron kang sariling panuntunan, hindi ka basta natitinag. Kapag buo ka, hindi mo siya ginagawang tagapagligtas. Maraming lalaki ang hindi buo, kaya ginagawang savior ang babae. Kapag iniwan mo ako, wasak na ako. Ikaw lang nagpapasaya sa akin. Ikaw lang ang dahilan bakit ako may ngiti. Sounds sweet? Sa una, oo. Pero sa katagalan, burden ito sa babae. Ang babae ay hindi gustong maging foundation ng buhay mo. Gusto lang niyang makasama ka, hindi buhatin ka. Ang lalaki na may purpose ay hindi basta-basta nawawala. Kapag may sarili kang purpose, hindi ka nauubos kahit mawala siya. Kapag may sarili kang direction, hindi ka naliligaw kahit hindi ka na niya iniisip. At kapag may sarili kang identity, hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lang mapansin siya. This is power. This is peace. This is stoicism in action. Paano ka magiging buo kahit wala siya? Magkaroon ng sariling routine, gumising ng maaga, mag-ehersisyo, magtrabaho, mag-ipon. Hindi para may ipakita sa kanya, kundi para piliin ang sarili mo araw-araw. Mag-set ng personal goals, ano ang gusto mong maabot kahit wala siya sa tabi mo. Kapag meron kang sarili mong laban, hindi ka mawawasak kapag iniwan ka. Mag-invest sa sarili mong pagkatao, magbasa, mag-reflect, magdasal, mag-journal. Alamin ang mga ugali mong kailangang baguhin at mga virtues na kailangang palalimin. Surround yourself with men who challenge you. Hindi mo kailangan ng babae para mag-grow. Kailangan mo ng mga tao na magpapaangat sa'yo. Ikaw ang dapat na master ng emosyon mo. Hindi emosyon ang problema. Ang problema ay kapag ang emosyon ang nagmamaneho ng direksyon ng buhay mo. Kapag kaya mong magmahal, pero hindi ka alipin ng pagmamahal, kapag kaya mong masaktan pero hindi ka nabubuwag, doon ka nagiging lalaking hindi lang iniibig kundi pinipili. Ang babae ay mas na-attract sa stability kaysa sa sweetness. Sweet words fade. Good looks change. Pero ang paninindigan at inner calm, yan ang hindi madaling matagpuan. Ang babae ay instinctively attracted sa lalaking hindi nagpapaanod. Sa lalaking kaya ang sarili. Sa lalaking buo kahit iniwan. Real talk. Bakit mas pipiliin ka niya? Dahil hindi ka pabigat. Dahil hindi mo siya ginagawa bilang oxygen ng buhay mo. Dahil hindi ka sumusuko sa sarili mo kahit hindi ka niya ang sagot. At kapag nakita niya na kaya mong tumayo sa sarili mong paa, gugustuhin niyang tumabi sa iyo. Pagiging buo ay hindi kailangan kundi pinipili. Kapag buo ka na, hindi ka naghahanap ng atensyon pero nakukuha mo. Hindi ka nagpaparamdam palagi pero iniisip ka. Hindi ka nag-aalok ng pagmamahal, pero siya ang lumalapit. Hindi mo kailangang maging best version ng sarili mo para sa kanya. Maging best version ka para sa sarili mo. At doon mo siya mas mahihikayat. Hindi dahil kailangan ka niya, kundi dahil pinili ka niya.
Kung gusto mong maging lalaking hindi basta iniiwan, magsimula kang maging lalaking buo kahit wala siya. Huwag kang mamuhay para patunayan ang sarili mo sa babae. Mamuhay ka para sa sarili mong dangal. Dahil doon, siya ang lalapit. Kung nakatulong sa'yo ang video na ito, i-like mo ang video, mag-comment ka ng, buo na ako, hindi na ako habol. And i-share mo ito sa kaibigan mong kailangang marinig ito.